Hi, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. And today is August 6, 2025 and almost 7 in the morning na. So yan, grabe, napakadami niya ng solar panels natin. Medyo natagalan tayo bago makaakyat dito uli at naging busy tayo nung mga nakaraang weeks. So yan, makikita natin, pwede na tayong sumulat dito sa mga panel natin. So, linisan natin, madali lang naman to. Yun, ayos, malinis na. So yan, ganyan lang kadali. Ganyan kadali mag-edit. Anyway, malinis na. So magiging maganda na naman yung harvest natin ngayong araw and coming weeks. So anyway, hindi naman to ang topic natin. Pinakita ko lang sa inyo yung maintenance natin sa panel. So meron akong video nito kung paano yung proper maintenance ng solar panel natin. Ilalagay ko dyan sa description box sa baba. Check nyo na lang kung gusto nyo mapanood. So anyway, baba na tayo at yung topic natin ngayon ay yung update sa ating Samdon na inverter. Okay? Okay, so yan. Dito tayo ngayon sa baba na sa toolshed at ito yung topic natin, itong ating Samdon hybrid off-grid na inverter. So ngayon naka-off siya. Ito naka-off din yung inverter natin na Snady dahil nalobat na sila kagabi at naubos na yung power supply natin. Kaya ngayong umaga ay naka-DU tayo. So yan, makikita nyo, naka-red yung LED indicator natin. That means to say na naka-DU tayo. At as of now, yung consumption natin dito, ayan, 137, 140, umakyat, yan, umagalaw. So, yan lang yung ref at mga ilaw lang, electric fan. So, anyway, itong topic natin ngayong araw ay itong ating Samdon. At na-deliver to sa akin is on sometime on April 21. Ilalagay ko dyan, dahil hanapin ko yung records, ilalagay ko dyan sa screen yung date na nakuha natin to. So, as I recall, baka more than 3 months na to sa atin. So, sa ngayon, meron tayong mga napansin, mga na-observe dito sa ating hybrid na toroidal inverter at isa-share ko sa inyo after 3 months or maybe more than 3 months of use. Ano ba yung mga na-observe natin sa kanya? Para mabigyan natin ng idea yung iba na plano mag-purchase nitong ganitong inverter. So, first and foremost, teka lang, ayusin ko lang yung camera para nakahawak kasi ako sa mic para mas maigi. Saglit. Okay, so yan. Maayos na. So, una sa lahat, bago tayo magumpisa, para dun sa mga bago pa lang na gumagamit ng hybrid off-grid na inverter, ay bigyan ko lang kayo ng konting info and recap. Ang ang hybrid off-grid natin ay merong tinatawag na built-in na solar charge controller. So yan, meron siya dito sa side na yan. So nung una kong video, pinakita ko doon na binuksan ko to, nandito yan sa side. Yung built-in na solar charge controller niya. At dito naman sa right side, dito sa portion na yan, dyan, meron dyan yung natin, inverter. Nandito sa right side at sa left side ay yung ating solar charge controller. Ngayon, halimbawa ito, pakita ko sa inyo sa first topic natin, sa update natin ngayong araw, dito. Kapag naka-off ba ito, na hybrid off-grid inverter natin, nagcha-charge ba siya sa solar panel natin sa taas? So halimbawa, naka-off. Meron bang pumapasok na charging sa ating battery kapag naka-off yung inverter? Yes or no? Okay, so sagutin natin yan. Para maipakita ko sa inyo, gagamitan natin siya ng multimeter. Ititest natin dito sa baba. Ititest natin using our multimeter na may C-clamp para matest natin kung meron nga pumapasok na charging. Ito ay para lang dun sa iba na hindi pa to alam. So yan. I-clamp natin siya dito sa positive side na lang at mahirap abutin yung negative. So dito, makikita niyo dyan kung merong, mahirap kasi yung isang kamay lang, kung merong charging. So kung merong charging, makikita natin yung amps kung ilan. Meron siyang 5.9, 5.8 amps. Kita ba dyan? Okay. Teka, dito tayo. Mula na. So, dito na lang. Tagilid lang sa camera. Anyway, yan. 5.6 amps yung charging sa ngayon. Dahil mag-aalas 8 pa lang naman ng umaga kasi. So, mamaya, pagtirik na yung araw, aakyat yan hanggang 40 amps mahigit. Ganun yan. So, ngayon, na natin siya. I-on natin yung ating inverter. So, malinaw na kahit naka-off yung inverter natin, ay nagcha-charge pa rin yung natin, solar charge controller.
Yun nga lang, wala tayong makikitang details sa kanya. Ilang amps yung pumapasok sa battery natin dahil naka-off yung inverter. So, yun ang isang disadvantage dahil wala tayong information sa nangyayari kung ilang pinapasok ng charge controller. While dito sa ating separate na setup, na separate yung solar charge controller, dito, yan, makikita natin na meron tayong details. So, kitang-kita dyan na meron tayong 46.1 volts at 89 watts and 6.4 amps. So, kita kaagad yung detail ng solar panel natin na pinapasok sa ating, dito sa ating battery. So, dito, yan yung advantage naman ng, na separate yung solar charge controller. So, yan, kita kaagad. Ngayon, 6 amps pa lang dahil ang oras natin ay mag-alas 8 pa lang. So, maaga pa. Kaya ganyan yan. Okay, balik tayo dito. Okay, so, ngayon, i-on na natin yung inverter natin. Dito, pag ino natin siya, tsaka pa lang tayo magkakaroon ng information kung ano yung mga pinapasok ng solar panel natin papunta sa ating battery. Paano natin dito makikita? So dyan sa standby screen niya, makikita natin yung AC, 231 at naka 60 Hz tayo. So yan, nandyan yung ibang details. I-zoom natin. Okay, isa pa. Yan, okay? Okay, now, paano natin makikita yung details ng solar panel natin dito sa screen? So dito may makikita tayong arrow, up, down. So pag click natin tong up, yun, makikita natin yung AC input at 60 Hz 00 yan dahil hindi pa naman natin siya ginagamit. Although naka-on na siya, pero dito sa dito sa ating LBD, dyan, hindi pa natin ginagalaw yan, naka-off yan, kaya walang discharging na nagaganap. So charging lang. Ngayon, paano natin malalaman dito kung naka-on na siya? Paano natin malalaman yung charging? Continue lang tayo sa app. Diyan, makikita natin yung battery. 13.1 volts, 76%. Okay. Next, yung degrees Celsius, makikita din natin. At yan, naka 001. And ito na yung details ng panel natin. Makikita natin dyan yung PB stands for panel. Meron tayong 38.3 volts. At dito sa right side, makikita nyo 0.9 amps. So napakababa. Sabi ko nga, ano pa lang kasi maaga pa. Now, baka magtanong kayo, bakit 0.9 yan? Samantalang nung chinek natin yung multimeter natin dito, nasa somewhere around 5 amps siya. So normal lang po yan dahil ang inverter natin, yung solar charge controller natin, ay binuboost niya yung pag-charge ng natin ng battery galing sa ating solar panel. So kahit 0.9 amps yan, binuboost niya yan ang pag-charge niya sa battery. So yan yung advantage ng meron tayong MPPT charge controller. So yan yung isang advantage niya. Binuboost niya, tinitriple niya yan actually. Mamaya pakita ko sa inyo pag medyo tumirik yung araw, kung abutin ng time natin sa video na to, kung ano yung katumbas dito. Halimbawa ang 6 amps dyan, something, dito sa baba, mataas na yan. Umaabot na yan ng 15 amps dito. So anyway, isa lang yan sa mga updates. So makikita natin dyan yung details. So pwede nyo, halimbawa pag on nyo ng inverter, ilagay nyo lang dyan para at least anytime na bisitahin nyo yung setup nyo, makikita nyo yung details ng solar panel nyo na pinapasok sa ating battery. So ngayon, in real time, makikita nyo yung voltage. So ano pa yung iba dito ang makikita natin? Panel, 173 kWh, nandyan din yan. Dito sa, sa gitna, dyan yung makikita yung mga, natin, kung may mga alarm siya. So yan, 32 watts. At 040 amps, 231 volts at 60 Hz. So yan, bumalik na tayo sa dati. Okay? Yan sa isang update natin dito. So ilagay lang natin to dito sa panel information. Yan, 39.9 volts. Okay. Ngayon, ano pa yung mga napansin kong dito? Update sa paggamit natin ng inverter na to. Now, beware kasi one time, hindi ko na kasi nakuna ng video kung ano yung nangyari. Hindi ko nga actually nakita yung error niya dito. Pero tanda ko yung ginawa ko. Ang ginawa ko, ginagamit ko siya. So, yung inverter natin, nagsusupply ng kuryente sa bahay natin at sa toolshed. And at the same time, nagcha-charge yung charge controller. Ngayon, medyo humina yung sinag ng araw at ang ginawa ko ay nag-charge ako. So, dito meron ako sa taas. Yan 1000 watts na inverter. Pag inon ko yan,
mapapansin nyo dito sa ating inverter, makikita nyo na magcha-charge siya. So, nag-blink yung battery at mapapansin nyo dito, yung battery icon niya ay umaakyat. So, ibig sabihin yan, nagcha-charge yung battery natin. Yan. So, ganyan yung ginagawa ko dito kapag medyo humihina yung charging ng charge controller natin. Nagsusupport ako ng charging sa DU. So, mapapansin nyo dito sa kabila, may consumption na tayo dyan. Yan, nasa 400 plus watts dahil sa charging na nagaganap. Pero hindi naman yan na solely sa inverter lang. Kasi dun sa umpisa, meron pa tayong 100 plus na consumption sa bahay. Yan, pinakita ko lang sa inyo na umakyat yung consumption niya. At hindi na yan solar, sa DIO yan, babayaran yan. So ngayon, napansin ko, pag akyat ko dito, nakita ko nag-alarm siya, nagre-red siya, nag-fall siya. Inabol ko yung kung ano yun, hindi ko nakita at nawala din siya. Now, inawakan ko siya at ang napansin ko ay masyadong mainit. Sabi ko, ba't parang sobra na yung init niya? So, medyo nag-worry ako. Ang ginawa ko, in-stop ko yung charging, in-off ko, at hinayaan ko lang siya na gumana na normal working condition niya lang. Kaya kung mapapansin nyo dito sa baba, meron tayo ditong support na fan. At dito sa tabi, meron din dito. Yan. May fan din tayo dyan. Kasi napansin ko, yung parang may heating issues siya. Anyway, hindi naman siya nasira. Kaya nga lang, dapat hindi ganun. Siguro, pag sabay-sabay mo na siyang ginagamit na nagcha-charge yung solar charge controller natin, at the same time, nagbibigay siya ng power sa ating supply, sa ating mga load, and at the same time, magcha-charge ka pa, merong moment na nag-iinit siya. So, anyway, pag nakita ko yun uli, ay isi-share ko ulit sa inyo, mag-update ulit tayo. Kaya, beware lang, kung maaari, as much as possible, kung magcha-charge kayo, iwasan nyo na munang gamitin siya. Halimbawa, ginagamit nyo yung inverter nyo, nagbibigay ng supply sa ating mga load. Wag mo nang i-stop mo muna yung pag-supply ng load at solely mag-charge ka lang muna. Yun ang naiisip kong paraan para maiwasan yung sobrang init niya. Well, anyway, kung meron kayong ibang paraan kung paano yan, you can comment dito sa ating comment section para ma-share natin sa iba. So, yan yung na-observe ko sa kanya. Masyado na siyang mainit. Kaya minsan, naisip ko din, nag-research ako dito at nagtanong-tanong, naghanap din ako ng mga videos dito sa YouTube. At may mga nakita tayo na nabigay yung mga board ng ng inverter. Meron ng isang video na nakita ko na nasira yung board niya. Pumutok yung MOSFET, kung ano-ano yung mga pumutok sa loob. Maybe because of the heating issues. So, binalikan ko yung seller at nakita ko rin dun sa accordingly, marami daw silang available na mga board nito, pampalit if ever may masira sa mga board. So, yun nakita kong video rin, nag-contact siya at binigyan siya immediately ng kapalit ng board. So, naisip ko lang, bakit kaya parang nag-anticipate sila na napakarami nilang spare na board nito ng charge controller at ang board ng inverter para if in case na may mga ganong issues ay immediately napapalitan nila. Well, okay naman yun, pero ang problema kung hindi naman kayo marunong magpalit nito ng board niyan, so maabala kayo, hassle yon kasi dadali nyo pa sa mga technician para ipapalit. Mabuti na lang yung mga marunong mag-DIY kung paano mo tatanggalin yung mga loob niyan at papalitan. So mahirap din yon lalo na dun sa mga walang knowledge sa board installation kasi medyo maselan na rin yan. So, kung magdi-DIY ka naman, baka mapamali ka pa, lalong nasira yung inverter mo. So, parang anyway, sinishare ko lang. So, siguro, para maiwasan yun, iwasan natin na ginagamit siya at the same time, sinacharge natin. At the same time, sabay-sabay. So, para maiwasan yung heating issues, isa rin na paraan ay dagdagan natin ng ventilation. Kaya dito, naglagay ako dyan ng fan. Yung isa nilagay ko dito sa baba para dito sa isang inverter. At ito naman ay nakasupport dito sa ilalim. So yan, dito meron niyang timer and sensor na pag inabot niya yung 37 degrees or 38 degrees, maybe, nakalimutan ko na, ay mag-activate yung fan. So pag inabot niya naman yung 35,
ay maghihinto na siya. So yung sensor niyan ay nakakonect dito sa tabi. Dito ko lang nilagay para nasisense niya yung init ng body para magbigay dito ng ano. So dito pala sa ilalim nito, ang fan nito ay hindi pabuga. Papasok 'yun. Papasok ang fan niya. Hinihigop niya yung ano, yung hangin dito sa baba at nilalabas niya diyan sa taas. Meron diyan exhaust, yung mga butas. So diyan niya yan nilalabas. At meron din akong ano, isa pang fan dito. Yan. Diyan, para mag-circulate yung ano, hangin. So, yun lang. So, inishare ko lang sa inyo na baka para mas maanahan natin yung ano natin, maingatan. Siguro, iwasan natin yung sabay-sabay natin siyang gagamitin. So, meron din akong ano, ilalagay dito sa taas, diyan sa ano, screen makikita nyo. Meron tayo dyan note, yung ano, greater than and less than na mga ano natin, settings. Makikita nyo naman yan sa manual. Nilagay ko lang dito dahil merong mga nagme-message sa atin. Itong notice na to, na voltage A2 is greater than and less than or equal to A3. Mga ganon. So anyway, I leave it up to you. Kayo na ang mag-scrutinize nyan. At alam ko kung meron na kayo nito, ay alam nyo na rin yung paggamit. So may diniscuss na rin akong mga video dito. Siguro dalawa na, pantatlo na itong video na to. Yung review natin dyan, pag ilalagay ko sa description box at yung parameter setup kung paano ito sineset up. So ngayon, may mga comment tayo dito regarding dito sa ano, inverter at nagbibigay din sila yung mga nagko-comment sa atin ng mga input kung paano additional settings or setup na ano, makakatulong. However, ina-acknowledge natin yung mga ano nila, personal opinion nila at syempre para mas maigi ano tayo, fair and transparent, ginagawa natin yung mga advice nila. Nag-a-advise sila na dapat yung voltage mo dito sa A7 ay dapat mababa dito sa A6, ganon-ganon. So, ginagawa po natin yan. Welcome yan sa atin. So, ginagawa ko yan at tinitingnan ko kung tama. However, wala din talaga. Mali din. So, siguro kung sa kanila gumagana, I don't know. Pero sa atin ay hindi. So, I will just leave that up to you para i-review. So, yun lang naman ang mga ano natin dito, update. So, in the future, kung meron pa tayong ibang mapansin ay isi-share ko na lang din sa inyo. So lastly, yan, kapag napansin nyo na mainit na siya, isa pang paraan pala na pwede nyong bawasan yung load. Kasi dito, minsan inaabot ako ng 700 to 800 watts na load consumption dahil kapag sabay-sabay na gumagana yung mga appliances natin, yung ref, mga computers, and washing machine and other appliances. Inaabot to ng 700 pero kaya niya naman. 700 to 800 watts kaya niya pero medyo umiinit siya. So isa yun sa paraan bawasan nyo yung load nyo. Pero kung hindi nyo talaga hindi nyo mabawasan yung load nyo, iwasan nyo munang mag-charge. Hayaan nyo lang siyang kung saan siya umabot yung battery natin. So, kung gusto nyong i-modify, pwede nyong i-cut yung supply ng niya dito sa AC at mag-shift lang kayo sa DU muna, sa distribution utility nyo and i-charge nyo yung battery nyo using this hybrid inverter. Dahil dyan, kapag nag-charge lang siya sa battery natin using yung inverter at hindi siya nagsusupply ng sa ating distribution utility, hindi naman siya umiinit ng sobra. So yung heating issues niya ay napansin ko lang kapag at the same time nagbibigay siya ng supply sa ating distribution utility and nag-charge yung natin, charge controller, and at the same time, sina-charge pa natin yung battery. So doon ko napansin yung heating issues niya kapag sabay-sabay natin ginagamit yung features niya. So pag oobserbahan natin to, gagawin natin ulit yun kapag tirik yung araw, natin yung consumption natin, tataasan natin, and i-charge natin siya sabay-sabay. Kaso nga lang wala tayong oras pa, kaya binigay ko na lang yung update sa inyo. Well, kung na-experience nyo yun, siguro, this is just the right time na malaman nyo na na-experience ko din dito. So, ganun lang, para maingatan natin yung inverter natin, ay wag natin masyadong isagad, wag natin masyadong gamitin sabay-sabay. So, yan, advice lang. So, yan, hanggang dito na lang po ang video natin, at maraming salamat sa patuloy nyong pagtangkilik sa ating channel, and see you in other future project na gagawin natin dito. Subscribe lang po kayo dyan sa baba para ma-notify kayo paglabas ng mga videos niyan. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang. And once again, to everyone, God bless. Keep safe always. Bye.